Dapat po maayos ang bahay ng mga Katoliko pagdating sa espiritual na bagay. Ito po ang topic ko dito sa video na ito. At ang ibig ko pong sabihin ay, pag ikaw ay Katoliko, dapat yung bahay mo, bahay na tinatawag natin na domestic church, tulad ng simbahan kung saan po tayo nag-worship kay God. Dapat yung bahay ng Katoliko kaakit-akit sa Diyos. Pero paano kaakit-akit sa Diyos ang bahay ng isang Katoliko, ng isang Kristiyano, kung yan naman sa bahay mo na yan, ay may mga bagay dyan na ginawa o nilagay na labag sa utos, sa turo po ng Diyos na nasa Bible at tinutuloy po ng simbahang Katoliko na tinuturo sa ating Catechism of the Catholic Church. Ito po ang isang nakakalungkot na nakita ko sa mga bahay ng mga Katoliko sa ginagawa ko po dito sa Kias, Baguio City na pag-house to house every Thursday, every week na parte po ng ating programa sa pagbuo po ng mga BEC. Ito po ang kagandahan pag ang isang pare na tulad ko ay sinusunod yung sinasabi ni Pope Francis na synodality, na kaming mga pare, lahat na nagsisilbi sa simbahan para makilala namin ang totoong mukha ng simbahan, the true face of the church. Sabi ni Pope Francis, we must go to the peripheries. I prefer a church that is bruised and dirty, sabi ni Pope Francis, than a church sitting comfortably in the convent. Ibig sabihin, ako na pare, imbes na maghihintay dito sa simbahan, napupunta yung mga tao, kung gusto ko talaga makita, madama, mapansin, o talagang yung totoong nangyari sa mga tao ng Diyos, sa members ng Simbahang Katoliko, dapat pupuntaan ko sila kung saan sila. And that is exactly my experience in doing this house-to-house visitation. Bilang isang pare, ang dami ko pong nakita na sitwasyon ng mga Katoliko. May mga sobrang mahirap ang buhay dyan, na akala ko wala, pero pag pupunta ka pala, makikita mo yung totoong sitwasyon nila. Marami ka makikita na hindi pa kasal, pero pagkakausapin mo, gusto naman pala, may sagabal lang, kaya maaawa ka sa sitwasyon nila. Kaya dito sa Kias, in-offer sa kanila yung free na baptism, mass baptism, and free na mass wedding. Kasi kawawa sila, kailangan nila yon. So bilang isang pare, nakikita ka ito, kaya bilang instrumento ng simbahan para matulungan sila, edi dapat may gagawin ako. At yun po ang isang kagandahan ng pag ikaw ay isang pare, isang nagsisilbi sa simbahan, pupuntahan mo ang mga tao doon sa kung saan sila, kahit saan sila, sa laylayan or sa peripheries na sinasabi nga ni Pope Francis. And this is what synodality is all about. Going to the real situation of people and listening to them with a heart, para ikaw na shepherd, ikaw na teacher, ikaw na priest, ikaw na nagsisilbi sa simbahan, ay may bibigay mo kung ano yung totoong kailangan ng mga tao. And, mga kapatid, isa po sa natutunan ko, na-realize ko, nakita ko na kailangan na gawin ng isang pari na tulad ko sa mga members ng Catholic Church ay ayusin yung mga bahay nila. Ituro kung ano yung totoong turo ng Simbahang Katoliko na nasa Catechism of the Catholic Church. Kasi pag hindi ko gagawin yon bilang isang pare, sino pa ang gagawa nun? Alam niyo mga kapatid, ang initial reaction ng mga tao, ng mga Katoliko, pag sinasabihan ko na, ay brother, sister, hindi po maayos ito, dapat alisin ito, dapat ayusin yan. Initially, parang tagal-tagal na namin andyan yan, tagal-tagal nang andyan yan, ginagawa yan, tapos sasabihin mo mali. Pero pag i-explain mo, simula sa Biblia, at tapos yung Catechism of the Catholic Church, at pag naintindihan nila, at pag inayos nila yung buhay nila, yung bahay nila, at makikita nila yung difference, doon din sila magpapasalamat. At yun nga ang trabaho ng simbahan, Mater et Magister, mother and teacher ang simbahan. Ang misyon ng simbahan para sa mga members ay ayusin sila, turuan sila, i-guide sila, kasi sino ang mag-guide sila sa kanila kung hindi naman yung simbahan. Ito po example mga kapatid. Marami po akong nakita na bahay. May altar nga, pero kasama naman sa altar yung hindi maaayos na statue or whatever. Karamihan po dyan, yung mga pampaswerte, pang-protection sa bahay na hindi po galing sa Christianity, hindi po galing sa Biblia, sa Catechism of the Catholic Church. In other words, ito ay practices, ito ay mga pamahiin, ito ay mga religion na hindi po tinuturo ng ating simbahan.
They are practicing what we call syncretism. Ano ang syncretism? Yung syncretism ay you practice one or two religions at the same time. Katoliko ka, pero naniniwala ka sa religion ng mga Chinese na may pampaswerte sila, kaya dinadala mo sa bahay mo, niriritualan mo rin kasi sa iyo nakakatulong yon. Pinoprotektahan mo yung bahay mo sa turo ng ibang religion. Alam niyo po mga kapatid, kung totoo kang Kristyano at alam mo ang turo ng Biblia at turo ng Catechism of the Catholic Church, alam mo kaagad na mali yon. So do not practice syncretism. Hindi pwede sa Diyos, hindi pwede sa religion natin yung Katoliko ka, but at the same time, ang ginagawa mong pang-protect sa bahay mo, ang ginagawa mong pang-attract sa swerte, blessing sa bahay mo, ay hindi yung tinuturo ng Biblia, hindi yung tinuturo ng simbahan po natin. Example po dyan, ang dami po dyan, papakita ko yung mga video. Ito nakunan ko sa bahay ng mga Katoliko ito na binibisita ko po. At pagdating po sa turo ng simbahan, for example, in the Catechism of the Catholic Church, in-explain po dito ang ibig sabihin ng First Commandment, na bawal talaga sa First Commandment ang superstition, yung bang pinapractice mo na para maprotektahan yung bahay mo, ilalagay mo ito sa pintuan mo. Alam mo, pag gusto mong maprotektahan ang bahay mo, pa-bless mo yan, lagyan mo ng sacramentals, lagyan mo ng Benedictine medal. Pero bakit mo lalagyan yan ng mga pang-anib o pang-protect na hindi naman galing sa Biblia, hindi naman galing sa turo po ng simbahan natin? Dito sa Catechism of the Catholic Church, and-explain po dito ang ibig sabihin ng First Commandment. First, ibig sabihin, pinaka-importante yon. At isa nga sa sinasabi dito na dapat gawin ng mga Katoliko ay yung pagbabawal ng charms. Wearing charms, using charms, sabi dito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2117, is also reprehensible. Anong ibig sabihin nito? This is explanation po ito ng First Commandment. Isa sa turo ng ating simbahang Katoliko tungkol sa First Commandment ay yung bawal gumamit ng mga charms, yung mga pang-protection, pang-attract ng swerte, pang kung ano-ano dyan. Pero ang nakikita ko sa pagka-house-to-house ko, eto maayos siya, okay na siya, sana, pero may siningit pa na nilagay doon sa door nila, nilagay doon sa bed nila, or nilagay na kung ano dyan na pampaswerte, or pang-taboy daw ng malas, or pang-taboy ng evil spirits. So, you are insulting your God. Pag nagsisimba ka, sinasabi mo, I believe in God the Father Almighty. Ang Diyos po natin ay Almighty, all-powerful. Siya yung pinakamataas. Pero bakit hindi ka sa Kanya humihingi ng protection mo, ng blessing mo? Bakit ka pa pupunta sa Diyos ng iba, ng arwana na yan, or yung dragon na yan, o kung ano man yan, bakit ka doon hihingi ng swerte mo, ng blessing mo? Bakit yan ang riritualan mo? Katoliko ka naman at yung Diyos mo ay totoo. Isang warning po ng ating Catechism of the Catholic Church is yung incredulity. Yung bang di mo talaga alam lang kasi ang ginagawa mo. So, bilang isang pare, it is my duty to tell the truth. Kahit initially, sa una, nasasaktan sila, naiinsulto sila. Pero pag in-explain ko at naintindihan, sumusunod naman sila. In fact, ang dami pong sinurrender sa akin ng mga images, ng mga mali na Santo Niño, for example, yung mga pampaswerte na hindi dapat nasa bahay po nila. At sila mismo nagkukwento na, ay, may nakikita kami dito, may nararamdaman kami dito, tapos chinek ko yung bahay. Paano kayo walang mararamdaman kung eto naman, hindi naman maayos yung bahay ninyo? Ibig sabihin, yung grasya ng Diyos na protection nyo ay wala. Kasi si God, parang pinaalis ninyo kasi may nilagay kayo naman dyan sa bahay ninyo na hindi po maayos. So my advice is, kung gusto po talaga natin na magiging maayos yung bahay natin, magiging sinasabi po natin na domestic church, dapat gawin po natin yung tinatawag natin na house cleansing. Ibig sabihin, yung mga andyan na nilagay ninyo na dapat wala dyan bilang isang totoong Kristyano, Katoliko, dapat alisin at dapat baliktarin yung mga ritual na ginawa dyan na may tinawag sila doon, nagpadugo dyan or kung ano dyan yung ritual na tinawag ng ibang religion noon, dapat babalik ta rin po yan at i-bless yan para maging kaakit-akit po sa Diyos yung bahay po ninyo. Again, salamat sa Diyos at ginagawa namin itong pagka-house to house kasi marami akong nakikita na dapat ituro, itama sa mga kapatid po natin na Katoliko. At nakakalungkot na ito po ay hindi lang dito sa lugar na ito pero halos buong Pilipinas naman ganon. Kaya dapat
ang simbahang Katoliko talaga, kami na pare, tinuturo sa mga laigo kung ano yung dapat nilang gawin. Hindi po ako nag-iimbento ng turo. Lahat po ito na sinasabi ko ay nasa Catechism of the Catholic Church. Turo po ng simbahan natin ito at bilang pare, obligasyon ko na ituro yung mga members ng simbahan natin. Sana po may natutunan kayo at salamat po sa suporta ninyo dito sa program ko, mga videos ko po. Ang mga layunin, ang mga purpose po ay para i-guide ang ating mga kapatid na Katoliko para ayusin nila yung Katolikong buhay po nila. Kasi para sa akin, nakita ko sa mga na-enlighten, natulungan natin, na umayos po, gumanda po yung buhay nila, naging masaya sila, naging blessed sila, naging protected sila kasi inayos nila yung kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay sa totoong turo po ng Katolikong simbahan. Nagaling din naman sa Biblia kung tutuusin lang. Again, God bless. Salamat po.